po ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating cute at gwapong walang iba kundi si Brother Chito Agravante. Amen. Nakakayan mga pagpunira. Taas pa natin ang ating mga kamay.
ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Yahweh El Shaddai na makapangyarihan, aming sinasandigan, tinatawagan sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na hindi abot ng aming sariling kakayahan. Salamat Lord sapagkat dumating ka sa buhay namin, binigyan mo ng liwanag ang aming isipan, binigyan mo kami ng kakayahan na magtagumpay sa mga hamon ng buhay. At higit sa lahat, Lord, patuloy mo kaming tinuturuan na tumalima sa iyong mga salita. Sa hapong ito, dalangin po namin na ikaw, Lord, ang mangusap sa amin sa bawat isang narito upang maintindihan po namin ng malinaw ang iyong gusto at kalooban sa aming buhay. Patuloy mong pagpalain ang mga lingkod mong nangunguna sa gawain mo sa dakong ito, simula sa manggagawa, mga awit mo't manunugtok, sa mga walang sawang uma-attend ng iyong gawain at nakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo kaming lahat at maging aabutin ang mensahe mo sa hapon ito. Panginoon, minsan pa kami naniniwala na walang pagtitipon, na ikaw ang itinataas na hindi nagtatagumpay. Kaya sa hapon ito, dalangin po namin ang tagumpay. Sa hapon ito, amin ang inaangkin. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 And Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon.
God, yung buhay at matagumpay na palakpak kay Yahweh El Shaddai. Amen. Yung palakpak ng mga hindi inaantok. Sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, smile naman dyan. Amen. Handa na ba kayong makinig? Amen. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Marcos chapter 1 verse 29 hanggang 39. Mark 1:29 to 39. Sumainyo ang Panginoon. Mula sa sinagoga, sila ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang bina ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagturo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangaral sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, mga prayer partner, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Lupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli nating palakpakan si Yahweh El Shaddai, yung buhay na palakpak sa ating Panginoon. Amen, amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kumusta na ang paglilingkod mo? Ayan, anong sagot? Okay naman. Ayan, maupo na kayo mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay muling nagkatipon sa lugar na ito. Amen? At muli nating babaybayin ang mensahe ng Panginoon na kung saan ito ang tanging inaasam-asam natin sa ating paglilingkod. Amen po ba? Kaya ito'y papamagatan natin, a day in the life of Jesus. Ang araw na kung saan, ang araw sa buhay o ang araw, isang araw sa buhay na Jesus. Amen ba? So isa po sa pinakamagandang pangyayari sa buhay natin, walang iba kundi tayo ay maranasan ang presensya ng Diyos. Amen ba? Yung tayo ay nasa piling ng Panginoon, sa piling in the sense na tayo ay nagkakatipon at walang ibang pinag-uusapan, walang ibang hangarin kundi may taas ang kanyang pangalan. Amen ba? At alam natin na sa paglapit natin sa Diyos, yung mga bagay na hindi natin kaya, yung mga bagay na akala natin wala na tayong mapupuntahan, palaging may lunas sa kanyang piling. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ano ba ang prayer request mo sa ating Panginoon? O di ba secret ano? Sa hapong ito, mga kapatid ko, kay El Shaddai, napakaganda ng mensahe na ating binasa at kung ito'y ating pag-uusapan ng malinaw at ating intindihin ng malinaw, mga kapatid, ang Diyos ay kasagutan sa lahat ng ating kahilingan. Ang Diyos ay katugunan sa bawat pangangailangan natin.
sapagkat siya ang Diyos na kompleto. Because our God is a God of able. He is able God, mga kapatid ko sa Panginoon. At pag dumating yung pagkakataon, na wala na tayong masisilungan. Pag dumating yung panahon na hindi na natin alam kung saan tayo pupunta, mayroong Jesus na naghihintay sa atin. Amen ba? So, ano ang buhay sa piling ni Jesus? Ano ang araw na meron tayo sa piling ni Jesus, mga kapatid ko sa Panginoon? Unang dapat nating ma-realize, ang buhay sa piling ni Jesus ay mayroong kagalingan. Amen ba? Pakitanong sa iyong katabi, kapatid. Ano bang gusto mong gumaling sa buhay mo? Tayo ay may iba't ibang sickness. May iba't iba tayong mga karamdaman. May iba't iba tayong mga incapacity. And that's why, yung mga sitwasyon na yun, mga kapatid ko sa Panginoon, makakamtan lang natin sa himala ng Diyos. Sa tulong ng Diyos, mga kapatid ko sa Diyos. Kaya nga napakaganda na ang buhay natin ito ay ilagay natin sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Sabi ko nga lagi, sa pagkakataon na tayo ay lumong-lumog na, sa pagkakataon na parang gusto na nating sumuko sa buhay na ito, mga kapatid, palaging may pag-asa. Amen ba? Palaging may pag-asa. Bakit? Ang Diyos natin ay totoong Diyos. Ang Diyos natin ay kaya tayong abutin sa pinaka-mababa nating kalalagayan, sa pinaka-malalim nating kalalagayan, ay kaya tayong abutin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Minsan, or malimit, ang mga tao na ating inaasahan, ay malimit tayong nabibigo. Even our family, even our loved ones, even our mga immediate friends, mga kapatid, hindi man tayo nila pabayaan, wala pa rin silang magagawa sapagkat limitado ang kanilang kakayahan. Amen. Pero mayroon tayong Diyos na inaasahan. Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan. Ano ang meron kay Jesus na dapat nating panghawakan? Si Jesus ay merong tinatawag na empathy. Sabihin mo empathy. Ang tao ay malimit, hindi empathy ang pinaparanas, kundi sympathy. Tandaan po natin, iba yung sympathy sa empathy. Amen ba? Ang empathy, most of the time, meron dito yung mga magulang, yung mga nana, yung mga parents natin, na ayaw nila, na nakikita nila ang mga anak nila ay nasasaktan. Nakikinig ba kayo? Amen. Mayroon ngang nagsabi na, brother, matatanggap ko na ako ang magkasakit, pero parang dobling sakit ang aking mararamdaman kapag ang aking mga mahal sa buhay ay nasa karamdaman. Amen ba? So, ang Diyos ay mayroong tinatawag na empathy. Siya ay lumalagay sa buhay natin, hindi lamang naaawa, kundi may kasamang pagkilos. May kasamang pagtugon, may kasamang pagtugon sa buhay at kahilingan natin, mga kapatid ko sa Panginoon. At dito tayo sinusukat ng Lord na sa ating paglingkod sa Kanya, na sa ating paglapit sa Kanya, hindi lamang ito sympathy na ipaparanas natin sa ating kapwa, kundi ito'y nakatatak sa ating buong pagkatao. At mapapatunayan natin na tayo ay may empathy kapag tayo ay kumikilos, tumatalima ayon sa pangangailangan. Amen ba? Action, love is an action. It is not only a feeling, but it is an action. Sa Jesus, ang kasama ng empathy ay ang tunay na pag-ibig niya sa atin. Amen ba? Mayroong kasamang damdamin, hindi lamang siya nalulungkot, hindi lamang siya nahihira o nag-feel sorry sa ating mga karamdaman, kundi kanyang pinapagaling. Amen ba?
Kahit maraming tao na sa buhay nila, dumating yung pagkakataon na halos ubos na yung kanilang pera, o kaya hindi man ubos, walang nagagawa yung pera, kasi merong karamdaman. And that's the only thing na kailangan nila, ang tulong ng Diyos. Amen ba? Kailangan nila yung gabay ng Diyos, kailangan nila yung kapangyarihan ng Diyos. At dito sa El Shaddai, maraming tao na lumapit sa Kanya na nakaranas ng Kanyang kapangyarihan. Sapagkat laging sinasabi ng ating punong lingkod, ang hindi kaya ng tao ay kayang-kaya ng Diyos. Amen ba? Pakiharap ng iyong katabi, sabihin mo, kapatid, ano man yan, lagi mong tandaan, kayang-kaya yan ni El Shaddai. Palapakan natin ang ating Panginoon. So dahil ang Diyos ay nagpapagaling at magagawa niya ang lahat ng bagay, kailangan mayroon tayong connection sa Kanya. Prayer is essential in our lives. Amen ba? At ang prayer ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagsalita sa ating bibig. Ang prayer ay hindi lamang pag-memorize ng mga panalangin, mga kapatid. But prayer is our connection to God. Na kahit tayo ay bulon, na kahit tayo ay hindi marunong mag-speech, na kahit hindi tayo fluent magsalita, ang papakinggan ng Diyos ang ating pusong nagsusumbong sa Kanya. Sometimes, or most of the times, ang mga prayer natin ay nasa ibabaw lang. But kapag sinukat natin yung ating puso kung gaano kalalim, doon tayo susukatin ng Diyos. Gaano tayo katotoo na umaasa sa Kanya. Amen ba? So it is a connection to God. Kagaya ni Jesus, mga kapatid ko sa Panginoon, palagi siyang naglulugar sa kung saan siya lang sapagkat ibig niyang ilapit ang mga panalangin sa kanyang amang si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Ang mga panalangin sa ating amang si Yahweh El Shaddai. At napakahalaga na kumbinsido tayo na sa bawat sasabihin natin ay inilapit na natin sa Kanya. Alam nyo, isa pong proven that we trust in God na sa ating panalangin. Kapag inilulog na natin sa Kanya ang ating kahilingan, naiipsa na ang mga bigat at mga sakit sa puso natin. Ibig sabihin, kapag lumapit ka na sa Kanya, tinapos mo na ang problema mo sapagkat siya na ang kikilos sa buhay mo. Nakikinig kayo? Minsan, sa tagal ng aking paglilingkod, dumarating yung mga doubts sa aking mga prayer. Sa dami ng tao na aking nakausap, sa dami ng lugar na ating napupuntahan, sa dami ng mga may sakit na ating pinipray over, minsan dumarating yung doubts. Alam niyo, minsan kapag wala ako sa tamang wesyo ng aking paglilingkod, sometimes alam natin that we are not worthy before God. Kapag alam natin hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Kanya, nagkakaroon tayo ng guilt feelings. Nakikinig ba kayo? At alam niyo, pag may nagpapanalangin sa akin, parang sinasabi ko ang sarili, papakinggan mo kaya ako, Yahweh, na meron akong kasalanan. At alam niyo, minsan nag-guilty ako at maraming nananalangin at pakiramdam ko, parang hindi ako papakinggan. And God revealed to me in my mind, bakit ka natatakot? Hindi naman ikaw ang Diyos. Sasabihin mo lang ang kahilingan mo sa Kanya. Kuhaan niyo ba? Sa panalangin natin, isang katiyakan sa ating buhay na anuman ang mangyari, anuman ang plano ng Diyos, ang pinakamagandang bagay ay sabihin natin sa Kanya ang mga bagay-bagay na hindi natin kaya. At kapag inilapit natin sa Kanya ang mga bagay na ito, iparamdam natin sa Kanya na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen ba? Paano natin may paparamdam sa Kanya na tayo ay nagkaroon na ng peace of mind? Oh, binigay ko na sa iyo yan, Lord. Bahala ka na dyan, Lord. And guide me, and teach me, at bigyan mo ko ng isang pusong marunong tumalima.
Alam ko kayong lahat, hindi kayo tatagal ng 22 years, ng 39 years kung wala kayong napapala sa paglilingkod. Bawat isa sa atin ay pinagpapala, mga kapatid. Kaya nga sa ibang probinsya na napuntahan ko, sa ilang probinsya nang napuntahan ko, sa dami ng taong napuntahan ko, wala akong pagdududa na ang aking daladalang Diyos ay si El Shaddai na pwedeng tumugon sa lahat ng kahilingan. At wala pa kong, sabi ko sa kanila, isa lang ang katiyakan ko na ang Diyos na aking daladala ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos na aking daladala ay hindi pumapalya. Amen ba? At walang sino mang pwedeng magsabi, Brother Chito, sinungaling ang Diyos mo. Pwede kong tanggapin na sabihin nila sa akin, Brother Chito, sinungaling ka. Tatanggapin ko yon. Kasi tao lang ako, pwede ako magsinungaling. Pero pag sinabi niya sa akin, Brother Chito, sinungaling ang Diyos mo, may problema tayo doon. Amen ba? Kaya lagi kong sinasabi po yung isip ko, kapag lumapit ka sa Kanya, ilapit mo sa Kanya ang inyong kahilingan, tapos na ang usapan. At kapag hindi man nangyari yung mga gusto natin, may ibang plano si Yahweh El Shaddai. Amen ba? May ibang plano ang Panginoon sa buhay natin. And we have to prioritize our prayer, our connections to God sa kabila ng ating pagiging abala. The more na tayo ay nagiging abala, the more na tayo ay mas lalong lumapit sa Kanya. Hello. The more na tayo ay mas lalong lumapit sa Kanya. May isa akong brother at the same time kumpare. Matagal siyang naglingkod sa Diyos. At minsan nag-met kami, wala nang gawain sa lugar nila. Sabi ko, brother, ibalik natin yung gawain natin sa inyong lugar. Asikasuhin mo yung gawain doon. Alam niyo kung anong sagot? Sabihin niyo ano? Ang sabi niya, Brother Chito, busy ako. Wala akong time sa kanya. Sabi ko, pag wala kang time sa Kanya, mawawalan ng time ang Diyos sa atin. Kapag inasikaso natin ang sarili, hanggang lang tayo sa pag-asikaso natin. Yung pag-asikaso natin, yung pag-alaga sa atin, hanggang dito lang sa laman natin, hanggang dito lang sa lupa, mga kapatid. Pero kapag ang Diyos, ang siyang mag-asikaso sa atin, yung hindi natin magagawa, ay magagawa ng Diyos. Amen ba? Alam nyo, napakahalaga na lagi tayong bukas ang isip natin sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating pagdulog sa Kanya. Kasi kapag kinain na tayo ng pagiging complacent, kapag kinain na tayo ng mga pagiging mapagduda natin, sabi ko nga, wala nang magagawa ang Diyos sa atin. Naalala ko yung isang kwento sa Facebook. Ako'y natouch doon sa isang kwento. Sabi nung matanda na tumatawag sa radyo, humihingi siya ng kanyang pagkain. Alam nyo, habang nagtawag siya sa radyo na humihingi ng pagkain, may nakarinig na isang atheist, yung isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Palibhasa siya ay atheist, gusto niyang kontrahin ang panalangin ng matanda na magkaroon ng pagkain. Sabi nung atheist, padalhan mo ng pagkain doon sa kanya. Inutusan niya yung kanyang sekretary. Padalhan mo ng pagkain yung matandang humihingi ng panalangin sa Diyos. At sabi niya sa kanyang sekretary, sabihin mo sa kanya kung saan galing. Sabihin mo galing sa demonyo. Alam nyo, pag punta yung sekretary ng atheist doon sa babae humingi ng pagkain sa prayer. Tapos ibinigay yung pagkain, sabi ng matanda, salamat sa pagkain dinala mo. Pero hindi siya nagtanong kung saan galing. Sabi ng sekretary, di ka po ba magtatanong kung saan galing? Hindi na ako magtatanong kasi kahit di mo nyo magpadala sa akin, alam kong ang Diyos ang may control. Amen. Amen ba? Minsan, ang Diyos, akala natin may mga masamang pangyayari sa buhay natin. But always remember, once na inilgay mo ang lahat ng bagay sa kamay ng Diyos, siya na ang may control. Ituloy niyo yung palakpak niyo. Siya ang may control, kaya nga tayo naglilingkod eh. Kasi yung hindi natin kaya ay kakayanin ng Panginoon. So, mayroon tayong panahon sa Kanya. Mayroon siyang lugar sa atin. Amen ba? Hindi lamang siya ang una sa atin. Hindi lamang siya ang sentro sa atin.
Hindi lamang siya ang the best sa atin, kundi siya ang buhay natin. Amen ba? So, kailangan yung balance nating buhay sa mundong ito, mga kapatid. Pagpapakita ng kahalagahan ng paglilingkod natin sa Diyos. Kahalagahan ng paglapit natin sa Diyos na walang ibang pwedeng mag-provide, kundi ang ating Panginoon. Kapag lumawak ang ating understanding sa kapangyarihan ng Diyos, maiintindihan natin yung sinasabi natin, God will provide. Sabihin mo, God will provide. Most of the time, ang ating mindset, kapag sinabi natin God will provide, yung ating mga basic needs. God will provide sa pera, God will provide sa pagkain, God will provide sa mga kailangan natin sa buhay. But more than that, God will provide. Ano ang pinuprovide ng Diyos? Hindi yung mga katiting na hinihingi mo. Hindi yung mga simpleng bagay na hinihingi mo. Kundi yung buhay na binibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Dagdagan niyo yung palakpak na yan. Amen. So, mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na nandoon tayo sa estado na kung saan lagi tayo magtitiwala sa Kanya. Yung pagkakataon na ang ating isip, ang ating puso ay nakatune in sa Kanya. Amen ba? Hindi naman tayo nilalayuan ng problema eh. May naalala ka ba sa buhay mo na hindi ka nagka-problema? Ang buhay ay napakaraming sorpresa. Amen ba? Ang buhay is full of surprises. Ang buhay ay full of uncertainty. Maraming hindi natin tiyak. Amen po ba? Pero isa lang ang ating tiyak. Na kapag tayo ay nasa kamay at nasa piling ng Panginoon, ano man ang mangyari, palaging maganda ang dulo ng ating buhay. Amen ba? Kailangan, mga kapatid ko sa Panginoon, na nakikita natin ito sa ating sarili. Na hindi nasasayang yung bawat oras, yung bawat buhay na binibigay niya sa atin. We have to make the most of it. Sapagkat si Jesus ay may kakayahan siya sa lahat ng panahon. Sabi ko nga sa mga lugar na pinupuntahan ko saan kayo nakakita ng prayer meeting na walang Lunes, walang Martes, walang Miyerkules, walang Huwebes at Biyernes at Sabado na walang gawain. Walang araw na hindi ka pwedeng makarinig. Walang araw na hindi tayo pwedeng hindi magtitipon. At kapag hindi tayo nakapagtugon sa kanyang pagtitipon, hindi niya na problema. Amen ba? At alam nyo, ito pa yung maganda. May mga lingkod ng Panginoon na nagpapagamit sa ating Yahweh El Shaddai para tayo ay makarinig ng salita ng Diyos. May mga tao na kung saan binibigay nila ang kanilang sarili, ino-offer nila ang kanilang buhay para ang salita ng Diyos ay maipahayag. To fulfill the purpose of God sa buhay natin. Amen ba? So mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, hindi mo kailangan mag-invest ng milyon-milyon para pagpalain ka ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-ipon sa bangko para makamtan mo yung biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangan magpagod para pagpalain ka ng Diyos. Ang kailangan lang ng Diyos, yung tamang connection sa Kanya. Amen ba? Yung tamang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakaganda ng buhay, napakaganda ng araw sa piling ni Jesus. Sabi nga sa napakinggan ko noon, na nag-spark sa aking puso, kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ang buhay mo ay hindi na magiging kagaya ng dati. Amen ba? Ano yung dating buhay natin? Yung buhay na napakaligalig. Yung buhay na napakagulo. At hindi mo alam kung saan ka pupunta. Amen ba? Following Jesus is example, pagpapakita sa Kanya na tayo ay handang tumanggap, na tayo ay handang tumalima sa Kanyang panawagan sa sarili nating pamamaraan. Amen ba? May mga tao na minsan hindi sila
palasimba. May mga tao na masyadong hindi sila devoted sa mga religion. Pero minsan, makikita mo sa kanila yung matining na buhay. Sabi nga ng theologian na si St. Augustine, ang buhay natin ay walang kapahingahan hanggang wala ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kahit magkakaroon ng fulfillment ang ating buhay, mga kapatid ko sa Diyos, kapag nailagay natin sa ating sarili, nagkaroon ng lugar ang Jesus sa buhay natin. Amen po ba? Nagkaroon siya ng lugar sa ating isip, sa ating puso, at naghari siya sa ating buong pagkatao. Amen ba? Kahit makikita nyo, nung magsimula kang maglingkod, ang dami na natin kahit papaano na pagtagumpayan. Nakakalampas na tayo sa mga mabibigat na hamon. Amen ba? Nakakalampas na tayo sa mga mabibigat na sitwasyon. Sapagkat lagi tayong nire-remind ng Diyos. Sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Trust in the Lord and trust also in me. Amen ba? Nung ako'y unang-una pa sa paglilingkod, naalala ko, nung nabubuhay pa yung nanay ko, ako'y dinapuan ng maraming pagsubok. Sabi ko sa nanay ko, gusto ko nang tumigil sa paglilingkod. Gusto ko nang hiwalayan ang asawa ko. Sabi ng nanay ko, nagalit siya sa akin. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka preacher. Ang lakas-lakas mong manalangin sa iba, sarili mo, di mo naaasikaso. Nagising ako. Tayong lahat, mga kapatid, ay mayroong access sa Panginoon. Amen ba? Hindi mo lagi kailangan si Brother Chito. Hindi mo lagi kailangan ang mga sister natin. Buti na lang karoon tayo ng fellowship dito. Pero sa bawat pagkakataon na kailangan mo ang Diyos, palagi siyang open access. Palagi siyang naka-online para pakinggan ang panalangin. Amen ba? Amen. Sa paglapit natin sa Panginoon, kailangan ipakita natin sa Kanya ang tamang, matining na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Naalala ko yung isang kwento. Kapag ang isang dagat ay napakalalim, hindi siya masyadong maalon sa ilalim na yun. Doon pala sa Pacific Ocean, kaya't nabubuo ang pearl kasi hindi masyadong magalaw ang ilalim na dagat na yun. Yung mga corals ay hindi masyadong nasisira kasi malalim ang Pacific Ocean, ang ilalim ng dagat. Bakit? Walang gulo. Matining na matining ang dagat kaya nabubuo ang mga perlas. Ganon din sa ating spiritual na buhay. Mabubuo ang salita ng Panginoon ng matibay. Mabubuo ang salita ng Diyos ng matatag sa buhay natin kapag matining ang salita ng Diyos na nananahan sa buhay natin. Lahat daraan sa problema. Lahat daraan sa pagsubok. Nung nakaraang 2023, bago pumasok yung 2024, umiyak ako sa aking panalangin sa Lord. Sabi ko, Lord, nung 2023, tambak po ang dinaanan kong pagsubok. Lord, pabawiin mo naman ako. Amen ba? Ako'y umiyak talaga sa Lord, pabawiin mo naman ako ngayong 2024. Alam nyo, kaya nating lapitan ang Diyos eh. But of course, di natin alam yung kanyang plano sa buhay natin. Basta't ang mahalaga, sinabi natin sa Kanya. Amen lang. Mga lingkod ng Panginoon, napakaganda ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Napakatibay ng ating assurance sa pagtawag natin sa Kanya. Amen ba? Sapagkat tayong lahat ay very fragile. Kumbaga sa Tagalog ay babasagin. Amen ba? Tayo ay napakarubok natin. Kaya kung wala tayong Diyos, kung ano-ano na lang ginagawa natin, takbo tayo ng takbo, pagod tayo ng pagod, di mo alam ang gagawin mo. At matatapos yung buhay na wala kang kakontentuhan. Amen ba? We have to put ourselves, our lives, in the good hands of God.
Sapagkat si Jesus, maging mga alagad ng unang panahon, ay inaabot niya. Hindi lamang sa kanyang preaching, hindi lamang sa kanyang salita, kundi may kapangyarihang nagaganap. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, may magaganap na himala sa buhay mo. In another thing, mga kapatid ko sa Panginoon, ang buhay sa piling ng ating Panginoon is to share our faith. Isa po sa pinakamagandang bagay na pwede nating ibigay sa ating kapwa. Hindi lamang yung mga tangible things, hindi lamang yung mga bagay-bagay na nahawakan, kundi yung pagkakataon na pwede niyang ilagay sa isip niya, yung pwede niyang ipasok sa isip niya through the whole of his life. Yung sa kabuuan ng kanyang buhay. Amen ba? Sabi nga ng isang magulang, turo sa mga seminar, pag ang anak nyo ay humingi ng isda, bigyan mo ng bingwit. Kasi pag binigyan mo yan ng isda, isang araw lang mawawala na yan. Pero pag bingwit ang binigay mo dyan, araw-araw pwede siyang makahanap ng isda. Kaya sa buhay natin, ganun din eh. Pag humingi ka sa Diyos, hindi yung ibinibigay lagi ang hingi natin, kundi yung nagbibigay na si Jesus na kasama-sama natin sa araw-araw. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kailangan mag-impact yung word sa atin, ang kanyang salita, mga kapatid ko sa Panginoon. Maramdaman nila, maintindihan nila, ma-feel nila ng ating Diyos ay tunay at makapangyarihan. Sabi ni Brother Mike noon, pag nagtataka sa inyo, bakit lagi kang batang tingnan? Bakit lagi kang masaya? Bakit hindi ka nagkakaproblema? Sabihin mo sa kanya, sumama ka sa akin. Amen ba? Alam niyo ba kung bakit naghihimala sa ating lahat? Nasubukan niyo nang mag-akay, di po ba? Ang hirap, no? Pamasahihan mo ngayon, sasama. Pamasahihan mo bukas, sasama. Pag tinigilan mo, wala na. Yung isang coordinator, ang dami niyang attenders doon sa Bicol noon. Sabi niya, brother, dami ditong attender. Kasi maraming nag-utang na bigas kagabi, nabigyan ko. Pag nag-utang daw ng bigas na hindi nabigyan, aba, walang attender. Bakit? Sila ay ang kanilang panuntunan ay sa mga bagay-bagay na pansamantala lamang. So, napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na ipakita natin sa Diyos na wala tayong ibang inaasang kundi sa El Shaddai at hindi nagkakamali ng karunungan ng punong lingkod. Kayamanang hindi pinagpaguran. Amen. Ano yung kayamanan na yun? Yung karunungan na galing sa Diyos. Yung nakapaglingkod ka sa Diyos. At isang araw, makikita mo kung paano siya nag-iimala sa buhay natin. Wala ako dito sa inyong unahan kung hindi kay El Shaddai. Ang lumang buhay ko, nung hindi pa uso yung mga gadget, ang ginagawa ko lagi noon ay mga electronics, mga tagapagtayo ng antena ng TV noon, wala pang mga digital noon. Pero pag nabayaran na kami ng paggawa ng mga antena, paggawa ng appliances, inuman na walang humpay. Agad-agad ubos siya. Nagdi-deliver pa ako ng tinapay sa bakery namin. Tapos nagpapaalaga ako ng mga 45 days. Hindi para ibenta, para pulutan lang. Amen ba? Umiiyak yung nanay ko noon sa sobrang kapritso namin. Pero alam nyo, yung buhay ko, yung disenyo ng buhay ko ay siya ring dahilan para ako ay ilapit sa Diyos. Sa paanong pamamaraan, yung skill ko, yung tinapos kong electronics ay naging dahilan para ako ay mag-operate ng isang maliit na sounds. At doon ako nakarinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, itong preacher na ito, ino-operate ko na, pinapatamaan pa ako. Kaya pag medyo pinapatamaan ako, pinapagaralgal ko yung aking sound system. Sabi ko, ang sama mo ha. Pero along the way, yun pala ang tumimo sa akin. Yun pala ang dahilan. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, yung na-share ng kabutihan ng Panginoon, ay siyang naging dahilan para ako ay lumapit sa Panginoon.
Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Sharing our faith just as Jesus spread the good news through preaching. Says, nangaral, hindi lang nangaral, kundi nagpalayas ng mga demonyo. Amen ba? Tayo, hindi literal na demonyo meron tayo. Sometimes, may mga influence ang kalaban sa buhay natin. Kahit napakahalaga na little by little, napapalayas natin yung demonyo sa ating sarili. Sapagkat wala siyang ibang gawain eh. Sometimes, hindi naman natin kasalanan na minsan nagkamali tayo sapagkat ang mundong ito ay fallen world na tinatawag. Ang mundong ito ay mundong makasalanan, mundong corrupted, mundong contaminated, kahit napakabalad ng tao na kung saan lagi siyang lubog sa salita ng Diyos. Amen ba? Lagi siyang lubog sa mensahe ng Panginoon upang mapakinggan niya ang tunay na kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. So, mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon sa paglapit natin sa Kanya. Ang hilingin natin hindi lamang physical, kundi yung ating puso, yung ating isip, yung ating buong pagkatao sa harapan ng Diyos. Ang tunay na magaling na lingkod ng Diyos ay hindi lamang magaling sa physical, kundi yung tayo ay tipong matatag, yung tipong matibay ang kalooban, na handang lumaban sa hamon ng buhay. Kapag inabot tayo ng kamay ni Jesus, kamay hindi man literal sa pamamagitan ng kanyang mensahe, sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo sa atin. Sabi nga, your life will never be the same way again. Amen ba? Kaya nga sabi ko, Lord, wala na akong ibang alam. Before nakalipas na yung 10 years or ilang taon na nabanggit ko na sa Panginoon, sabi ko, Lord, wala nang halaga ang buhay na ito kung malalayo pa sa'yo. Amen ba? Kahit mga kapatid ko sa Panginoon, palagi nating alagaan. We have to treasure ang panawagan ng Diyos sa buhay natin. At unti-unti tayo ay nagbabago sa harapan ng ating Panginoon. Amen! Palapakan natin ang Diyos at tayo po ay tumayo na, mga kapatid ko sa Panginoon. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. And let us close our eyes and let us talk to God. Iba't iba man ang estado ng buhay natin. Iba't iba man ang kalalagayan, circumstansya. Dumaraan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, problema, karamdaman. Pero kagaya nga ng sinabi ko, kaya tayong abutin ng Diyos sa anumang lugar na kinakaharap natin. Lalong-lalo na sa panahon hindi natin kaya. Lalong-lalo na sa panahon na tayo ay gulong-gulo at litong-lito ang ating isip. Ito ang gusto nating tandaan na sa ngalan ni Jesus ay may katiyakan.
Brothers and sisters, napakapalad nating lahat na sa ngalan ni Jesus ay meron tayong katiyakan. Ang mundong ito ay wala tayong pwedeng habulin, maging mga nasa palibot natin, mga bagay-bagay na inaasahan natin ay pwedeng mawala. Pero isa po sa pinakamagandang ma-realize natin na sa ngalan ni Jesus mayroon tayong katiyakan. Ang mundong ito ay nagpapagaling ng ating physical. Nagpapagaling ng ating karamdamang physical pero hindi niya pwedeng pagalingin ang ating kaluluwa. At anumang uri ng karamdaman ay kayang-kaya ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa pagkatawag niya sa atin. Salamat sapagkat dumating siya sa ating buhay. At anuman ang mga masamang inilagay ng kalaban sa ating buhay, ay kaya niya itong paalisin sa ating buhay. Panginoon, salamat po sa pagkatawag mo sa mga lingkod mong ito. Patuloy mo kang bigyan ng kakayahan na magtalima, tumawag at magtiwala sa iyong mga salita. I-bless mo ang aming physical na kalalagayan, ang aming spiritual na aspeto, emotional, mental, sa bawat buhay namin, ang kabuuan, pagalingin mo ang mga lingkod mong ito. Father God, dalangin ko na patuloy na manatili sa puso, sa isip ng bawat isa ang iyong mga salita upang wala man kami sa gawain, taglay-taglay namin ang katiyakan at kapangyarihan mo na meron kang inilagay sa amin. Lord, maraming salamat. Angkin po namin ang 100% ng tagumpay. I-bless mo ang tahanan ito, ang mga taong nakatira, at mga tahanan din ng aking mga kapatid na pansamantalang iniwan. I-bless mo ang sambahayan naming lahat. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Pinagpalang hapon sa inyong lahat. Itaas po natin ang mga bagay-bagay na gusto nating pabas-basa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, nakataas po ang kanilang kamay. May mga hawak na mga bagay-bagay, ang tubig, ang langis, ang prayer request, handbags, bags, wallets, documents, pictures, kung meron man, dalangin ko ipagpalain mo ito. Ang kanilang handog, ibalik na ipa sa pangangailangan. Ang kanilang prayer request ay magkaroon ng katugunan sa pangalan ni Jesus. At ang bags, punin mo ng biyayang walang humpay sa araw-araw magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless everyone. And let us give thanks.